Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Antonio. Nangyari ito taong 1978. Probinsya ng Cordon, Isabela. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa isa nating YouTube channel, pindutin lamang ang subscribe button. Nandyan sa screen yung YouTube channel ko. Kayo nang bahala mga kabaryo. Umpisahan na natin ang kwento. Sa murang edad ay nakita nito ang misteryo at brutal na pagpatay ng mga di pangkaraniwang nilalang sa kanyang ina. At ang tagpong yon ay hinding-hindi niya malilimutan. Lumipas ang panahon at tumungtong na ito sa hustong edad. Sa mga panahong ito ay nasa 23 anyos na si Antonio. Kasalukuyang nakatira sa isang munting dampa sa gitna ng plantasyon ng mga kalamansi kung saan taon na at dekada ang inialay ng kanyang ama at lolo para dito mamuhay. Pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay sa karamihan ng tao sa probinsya nila. Salat man sa edukasyon ay napuno naman si Tonyo ng mga pangaral, kakayahan at karunungan ng di sa pangkaraniwang tao. Kasama ni Antonio ang kanyang ama na itago na lamang natin sa pangalang Lorenzo at ang kanyang lolo Delfin. Kasalukuyan ding bumubuo ng sariling pamilya itong si Antonio. Kasama din niya ang kanyang nobya na itago na lamang natin sa pangalang Leonora. Maaga mang naulila sa kanyang ina. Hindi naman nawala ang alaala nito sa pamamagitan ng kanyang lolo Delfin. Malimit makasama ni Antonio ang kanyang ama at madalas itong naiiwan sa pangangalaga ng matanda. Madalas kasi itong nasa plantasyon o di kaya naman ay nasa ibang bayan pag ito ay nanggagamot. Nandoon din na may anunsyo na may kakaibang pangyayari tulad ng pag-atake ng mga aswang. Nagmamasid din ito sa gabi at napapadpad sa ibang bayan para magmatyag sa karatig bayan. Kung kasama naman ito ang ama, nagtatanim o umaani sila ng kalamansi para ilako sa bayan. At gayon din ang pagtutok nito sa kanyang pagsasanay para maging isang mahusay na manggagamot at maging isang batikang antingero para handa ito sa kung sakaling makaharap niya ang mga kiwig na brutal na pumaslang at kumuha sa kanyang ina. Limitado pa kasi sa kaalaman ni Antonio pero nagsilbi na itong panata ng binatilyo na maipaghiganti ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ina. Oh, narito ka na pala, apo. Hindi kita nakita sa kalamansiang kanina ah. Akala ko'y sumama ka sa iyong ama. Kanina pa kasi kita hinahanap. Ay, opo Lolo Delpin. Nagpasya po ako na huwag po munang pumunta sa plantasyon. Bigla po kasing nahilo si Leonora. Nag-aalala pa rin nga po ako sa kalagayan niya. Kaya pinagpahinga ko po muna. At ako po muna ang nag-asikaso at nagluto dito sa loob ng bahay. Nako, Antonio. Mukhang tila maselang yata ang kalagayan ni Leonora ah. Di kaya nagdadalang tao ito. Naalala ko tuloy ang iyong lola. Ganyan din ang trato ko sa kanya noong araw. Si Lolo naman, wala pa hong ganoon. Mas mainam po na mag-ipon muna kami. Kaya nga po ako nagsisikap. Pero mainam na po ang nag-iingat. Delikado po talaga ang kalagayan ni Leonora. Lalo na po ang kanyang kalusugan. Kung sa bagay iyo. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Marami pa tayong kailangang ayusin sa nalalapit ninyong kasal. Siya nga pala, kailangan ka nang matuloy na maglako ng aning kalamansi ng iyong ama. Madidismaya ang ating mga suke. Marahil lo ay matuloy po ako bukas. Plano ko pong lumakad mamayang madaling araw para makadayo po ako kung sakali sa ibang bayan.
Magandang gabi po, Lolo Dalpin. Nandito na po pala kayo. Mahal, hindi mo man lang ako ginising para sana naasikaso ko ang lolo. Ang itay nga po pala. Nasa kabilang bayan ang tatay ninyo. May ansisisit kasing namataan malapit sa may ilog sa kabilang bayan. Nangangamba ang mga kababaihan. Oh Mal, bakit bumangon ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo ayos na, mahal. Napagod lamang ako siguro sa dami ng nilaban ko kahapon. Pero maaari na ako sigurong makasama sa iyo bukas. Lolo Delpin, kung hindi po makakauwi ang itay ngayong gabi, ako na lang po ang lalakad para maglako bukas. Kaya mahal, dumito ka na lang at huwag ka nang mag-alala sa akin. Nako, Leonora, iya. Huwag ka nang masyadong maggagalaw pa at mag-alala kay Antonio. Kaya na niya ang sarili niya. At isa pa, baka talagang nagdadalang tao ka na. Tama si Lolo, mahal. Hinay-hinay ka lang. Hindi naman mauubos ang gawain dito sa bahay. Sige, mahal. Magpapahinga na lamang ako. Salamat. Siya nga pala, Antonio, apo. Kapag lumakad ka bukas, huwag mong kakalimutan ang langis, buntot pagi, at ang medalyon ng iyong ina. Mainam na yung lagi kang handa, apo. Opo, Lolo Delpin. Ako naman po ay hindi natatakot sa mga elementong iyan. At kahit anong elemento pa ho iyan. O siya, sige. Kumain na tayo at nang makapagpahinga na. Madami pa din akong aayusin sa plantasyon bukas. Sige po, Lolo Delpin. Mauna na po kayo. Hihintayin ko po muna ang itay. Lumabas ng bahay si Antonio. Dala-dala ang tasa ng tsaa na tinimpla ni Leonora para naman sa kanya. Umupo rin ito sa bangko sa ilalim ng punong akasya. Nakatanaw ito sa malayo at inaabangan ang pagdating ng kanyang ama. Kapag ganitong nag-iisa siya ay naaalala niya palagi ang huling alaala ng kanyang ina. Ang pagpaslang ng mga halimaw na yon sa kanyang ina ay unti-unting bumabalik na sariwa pa sa kanyang alaala. Bigyan ko lang kayo ng konting background, kabaryo. Sa gitna ng masukal na kagubatan, isang engkwentro ang nagaganap. Tigmaan laban sa mga mortal at mga elementong paiba-iba ng anyo. Hindi pang karaniwang mga aswang. Tila dumarami ang mga ito laban sa tatlong ordinaryong mga tao. Mga antingero na may pambihirang kakayahan. Tangan-tangan ang iba't ibang uri ng sandata, espada, sibat, punyal, buntot pagi. Ngunit tila wala itong bisa at hindi naaapektuhan ang mga nilalang na yon. Unti-unti ring nalalagas ang grupo ng mga antingero habang patuloy na dumarami ang mga aswang. Lingid sa kaalaman ng lahat, may isang paslit na tahimik na nagmamasid at nagtatago sa isang puno. Sa tulong ng liwanag ng buwan, kitang-kita ng batang paslit na yon ang kakilakilabot na isang digmaan. Nais niyang sumigaw, tumulong, ngunit wala naman siyang magawa. Hindi niya na namalayan na may isang aswang na nag-anyong baboy ramo sa kanyang pinagtataguan. Naramdaman na lamang ng bata na may pumupulupot sa kanyang paanan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang huling ingay na lang na kanyang nadinig ay ang paghiyaw ng kanyang ina at ang hiyaw ng kanyang ama. Ilang minuto ang lumipas at nagkamali tao na ito at kitang-kita niya ang lahat ng pangyayari. Hindi kayo magtatagumpay, mga lapastangan. Bagong salta lamang kayo dito. Amin pa rin ang lupaing ito. Nagpapatawa ka ba? Hindi kami humihingi ng anumang pahintulot sa iyo. Perpekto ang lugar na ito. Para muli kami magparami
At hindi ako papayag na humadlang ka. Huwag! Bitiwan mo ang anak ko, lapastangan ka! Kahit anong gawin ninyo ay hindi kailanman mapupunta sa inyo ang lugar na ito. At lalong-lalo na, hindi ninyo makukuha ang bagay na iyon. Dadaan ka muna sa aking bangkay. At bago pa man mangyari iyon, uubusin muna namin kayo. Ibaba mo ang anak ko. Umalis na kayo dito at maghanap na lamang ng ibang bayan. Hindi kayo nababagay sa mundong ito. Umalis? Sigurado ka ba? Sa sitwasyon na ito, ako ang magbibigay ng kondisyon. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang paslit na ito na tinatawag mong anak. Ama, paslangin na natin ang insektong iyan kasama ang mga hadlang na ito. Baka maging hadlang pa ang mga iyan para makamit natin ang bagay na iyon. Huwag kang magmadali, Matyas, anak ko. Hindi ang mga insektong ito ang pipigil sa mga planong matagal ko nang inaasam. Mga planong kailanman ay mananatiling plano na lamang. Hindi kailanman mapapasa inyo ang bagay na iyon. Sagrado ang bayan na ito. Kaya binabalaan kita sa huling pagkakataon. Ibaba mo ang aking anak. Nabawi ni Lorenzo ang anak, ngunit kapalit no ng buhay at katawan ng kanyang asawa. Nang mga oras na yon, ay isang palahaw ang narinig nito. Nakita niya ang anak na nakayakap sa dugo ang saplot ng kanyang ina. Napawang nakakuyom ang mga kamao. Napabalikwas naman itong si Antonio at napasigaw. Pinagpapawisan ito ng malamig. Basa ang mga mata at nagising na lamang siya na nasa kanyang kwarto. Hindi niya namalayan ang oras na nakatulog na pala siya. Marahil ay inalalayan siya ng ama papasok ng kanilang dampa. Ang bangungot na yon na palaging bumabalik sa kanyang balintataw. Samantala, inabukasan naman, iniayos na ni Antonio ang mga sisidla na puno ng kalamansi. Ikinarga na din niya ang ilang tiklis para sa mga suki nila sa bayan. Isinalansan na din ni Antonio ang ilan pang sako na dadalhin nila ng ama sa bayan at ilang karatig na sityo. Lingguhan kung magbagsak ng sako-sakong kalamansi ang mag-ama sa merkado. Kapag maagang natapos ang magbaba ng sako at ilang tiklis, lumalakad si Antonio sa ibang sityo para naman maglako ng kilo-kilo at makahanap na rin ng mga bagong parokyano. Mula naman sa kamalig, isinakay na nito sa patuki, tradisyonal na kariton, ang mga dadalhin nitong paninda. Bukang liwayway pa lang ay lumakad na sila ng ama nang maagang makarating sa bayan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa regular nilang pinepwestohan. Ibinaba na ni Antonio ang ilang sako at ang ama naman nito ang kumukuha ng bayad ng mga ito dahil may ilang mamimili na naghihintay sa kanila. Dumako naman ang 9:00 ng umaga. Nagpaalam na si Antonio sa kanyang ama para lumipat na sa karatig sityo at doon maglako. May iilan pa kasing suki ang hihintayin ng kanyang ama kaya may iwan muna ito. Itay, may iwan ko na po muna kayo. Lalakad na po muna ako para hindi po ako abutan ng dilim sa paglalako. Baka hinihintay na rin po kasi ako ng ating mga suking mamimili. Aba sige anak. Mag-iingat ka ha. At kung maaari ay sikapin mong umuwi bago dumilim. Delikado na ang panahon ngayon. Dinala mo ba ang tungkod at medalyon ng iyong ina? Opo, itay. Hindi ko po ito iniiwan. Dala ko rin ho ang buntot pagi at langis na binigay ninyo sa akin ni Lolo Delpin. Mabuti naman kung ganoon, anak. O siya, sige, lumakad ka na at magkita na lamang tayo sa may dampa mamaya. Siya nga pala, mag-eensayo ka muli, anak. Kailangan mo maging handa. Nangangamba kung baka bumalik ang mga kiwig. Opo, itay.
Sisikapin ko pong makauwi agad bago magtakip silim at para maubos ko po ang mga benta nating kalamansi. Sumakay na si Antonio sa kanyang kabayo at binabaybay ang daan patungong sityo. Tulad rin ito sa kabilang sityo. Pareho ang araw ng pamimili ng mga tao roon. Habang tinatahak niya ang magubat at mabatong daan, sumagi naman sa isip ng binata ang imahe ng elementong pumaslang sa kanyang ina. Kilalang antingero ang Lolo Delfin at ang ama niyang si Lorenzo. Tulad naman ng kanyang lola, isang tanyag at mahusay na manggagamot ang kanyang ina. Matapang din kasi ito at walang kinatatakutan. Dahil naman sa reputasyong iniwan ng mga ito, mabilis na kumalat ang balita at agad na kinilala ang mura pang kakayahan ni Antonio. Maraming kwentong ibinahagi ang ama at lolo niya tungkol sa katapangan at dunong nito bilang manggagamot at ang pagiging sikat na kauna-unahang babaeng antingera sa kanilang lugar. Kaya naman nagpasya ito na hindi lang tutularan kundi mas hihigatan pa ang legasiya ng kanyang ina. Sumumpa naman siya sa labi ng ina. Nalilipulin at tutugisin ang pinakauling lahi at uri ng mga aswang. Iwinaksi na muna ni Antonio ang nais na makapaghiganti sa mga aswang. Ilang sandali lang kasi ay nakarating na ito sa palagi ang pinipwestuhan niya. At tulad ng nakagawian, nakaabang na ang ilan sa kanyang mga parokyano. May iilan din na namimili ng kilo-kilo. Napansin ni Antonio ang kakaibang kilos ng mga tao sa paligid. Gayon din ang isang kahina-hinalang mga nilalang. May masangsang na amoy at kakaiba ang mga kilos nito. Uminit din ng bahagya ang medalyon na suot nito. Tila ba nagbabadya ng kung anumang panganib doon. Sa wakas ay nandito ka na, iho. May 30 minuto na kaming naghihintay sa iyo ah. Nako, pasensya na po at medyo naatraso ako. O siya, sige iho. Pakibabaan mo nga ako ng isang sako ng kalamansi. Ako naman iyo ay babaan mo ako ng 2 tiklis. Kumusta ka na iyo? Matagal din tayong hindi nagkita. Oh, Manong, ano pong sabi nyo? Wala iyo. Pagbilan mo ako ngunit ito lang ang pera ko. Sige ho. Eto po, Manong. Agad namang nasundan ni Antonio ang bawat hiling ng mga mamimili, lalo na ng kanyang mga suki. Habang nagtataka sa mabilis na pangyayari na yon, nagpatuloy ang kanyang paglalako habang lihim itong nagtaka at nagmasid sa inikilos ng taong bayan. Pati na rin ang bigla ang pangyayari kanina. Sino at ano ang nilalang na yon? Pamilyar ang amoy nito. Pero hindi pamilyar ang wangis nito. Iho, pakibigyan mo nga ako ng 2 kilo ng kalamansi. Sige po, Manong. Eto po. Ako, iho, pakibigyan mo ng 4 na tiklis. Teka lang po, mga suki. Hinahinay po muna, mahina ho ang kalaban. Nako, hindi pwedeng babagal-bagal, pare. Dapat na magmadali ka na dyan. Mahirap abutan ng dilim, delikado. 1 kilo nga ako dyan. Ano ho, kuya? Ano pong ibig ninyong sabihin? Pabili rin ako, iho, kung mayroon pa. Unahin mo na ako kaysa sa paslit na ito. Sandali lang ho, kalma lang. Pero mawalang galang na po. Matanong ko lang po kung ano ho ang nangyayari. Parang nagmamadali po ang lahat ng tao rito at mukhang takot na takot abutan ng dilim. Nako, iho. Basta delikado. Mauuna na ako sa iyo. Naiwan mang nagtataka at sandaling napako sa kinatatayuan ang binata. Hindi na bago sa kanya
ang mga pangyayaring iyon, kaya agad naman itong tumalima para gumayak at umuwi na. Pero matiim pa din siyang nagmasid kung may iba pang kakaiba sa paligid. Sa may labasan ay may kumpol ng tao na tila may pagpupulong na nagaganap. Napagpasyahan ni Antonio na huminto at magtanong sa kumpulan ng tao na takot sa kwentong dala ng bawat isa. Mawalang galang na ho, tata. Ano po ba ang nangyayari sa gawing iyon? Tila po may pagpupulong na nagaganap. Tungkol po kaya saan iyon? Iyan ba? Usap-usapan kasi na may mga taong nawawala. Nangangamba ang ilan na baka may mandurugo o di kaya ay aswang o kung ano pa mang elementong gumagala pagsapit ng gabi. Madalas din kasing may namamatay na alagang mga hayop at natatagpo ang parte ng katawan ng tao sa ibang lugar. Ganun ho ba, tata? Saan naman po nagmula ang mga nilalang na iyon? May pruweba po ba o may nakakita po? Iyan nga iho, wala pang nakakakita sa mga nilalang na sinasabi ng mga ito. Kaya't madaming hindi naniniwala. Baka meron lamang gumagalang masamang sakit. Ikaw talaga oo, tata. Paano mo maipapaliwanag yung mga parte ng katawan ng tao na nakakita sa plantasyon ng sagingan noong isang araw? Aber, ganun ho ba? Ano ho ang sabi ng mga otoridad? Saan pong bahagi ng sagingan nakita ang mga iyon? Naku wala pang aksyon at kailangan pa raw ng ebidensya. Iho, lumakad ka na. At baka gabihin ka pa sa daan. Pasensya ka na kung tila pinapaalis kita, ano? Ako kasi ay uuwi na rin. Tinatahak niya na ang daan pauwi. Unti-unti na ding dumilim ang paligid. Sa pagkakataong iyon ay wala namang kakaibang naramdaman si Antonio. Panay din ang tingin niya sa langis na nakasabit sa kanyang kanang braso at pagkapa niya sa medalyon ng kanyang ina. Tila wala naman kakaibang nangyari. Pero hindi maalis sa isip niya ang sinabi ng dalawang matanda kanina. Sadya kayang nagsisimula na magasik ng lagim ang mga nilalang na yon. Anong uri kaya ng aswang ang mga ito? At saan sila nagkukuta? Ang mga tanong na yan ang bumabagabag sa isipan ni Antonio. Ilang baryo pa at matagtag na daan ang kanyang tinahak at matiwasay na nakauwi si Antonio. Nasa pagkainan na ang kanyang ama at lolo, kaharap ang magiging kabiyak nito. Nandiyan ka na pala, Apo. Kamusta ang araw mo? Nakabenta ka ba ng marami? Halika nang kumain at magsasanay pa kayo ng iyong ama. Maagang dumating ang tatay mo. Kumain ka na at magpahinga. Marahil ay naandun na siya sa kabundukan. Opo, Lolo Delpin. Nabanggit nga po ni Itay na kailangan ko pang mas humusay. Siya nga po pala, Lolo. May napansin ho akong kakaiba sa kabilang bayan kanina. Ano naman iyon, iho? Hindi kaya isa yan sa mga napag-uusapan ng ating mga kapitbahay? Yun nga po, Lolo. May mga hindi pang karaniwang nilalang ang taas ang nakikihalubilo sa kalumpo ng mga tao. Pero hindi po ako natatakot sa kanila. Handa akong labanan at ubusin sila sa abot ng aking makakaya. Huwag kang magpadalos-dalos, Apo. Hindi mo pa nakukuha ng tuluyan na mutya. Mas mabuting ituon mo muna ang iyong lakas at isip sa pagkamit ng mutya. Ang mabuti pa, huwag mo na munang intindihin ang mga iyan. Ang kailangan mo ay maging pamilyar sa buong plantasyon at magsanay ka lalo para palakasin pa ang iyong pakiramdam. Tama ka po, Lolo Delpin. Pero Lo, nakakapagtaka lamang anong uri kaya ng aswang ang mga iyon. Hindi lang ho kasi malinaw ang impormasyong aking nakalap kanina eh. Pero makakaasa po kayo, Lo. Sa susunod pong mga araw ay sisiguraduhin kong makakamit ko na ang mutyang nakalaan para sa akin. Nang makakain, agad na nagbihis si Antonio saka dumiretso kung nasaan ang kanyang ama. Dahil sa matipuno nitong katawan, masigit siyang maliksi at matapang kesa sa kanyang ama at lolo.
Marahil ay resulta iyon ng maagang pag-iensayo at pagsasaulo ng mga libreta at orasyon, maging ang mga ritual. Maaari niya kasi itong magamit kapag nalagay siya sa alanganin. Madalas din, ipasuri sa kanya ang bawat sulok ng 4 na ektaryang plantasyon. Buo na ang loob ni Antonio na kaya niya nang karapin ang mga aswang nakiwig. Determinado siyang walang pangambang magagawa niya ang ipinangako sa labi ng ina. Sa palagay din niya ay sapat na ang kanyang dunong at husay para malipol na ng tuluyan ang mga salot na iyon. Iisang bagay lamang ang pinangangambahan niya. Iyon ay ang pagkamit sa mutya ng kalamansi na magsisilbing talisman niya para masigit na lumakas at tuluyang mas maging makapangyarihan. Tinahak na ni Antonio ang daan papunta sa kapatagan sa dulong bahagi ng plantasyon. Nakapagitna sa 2 bundok ang taniman sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Maaliwalas ang paligid dito, lalo na kapag sumisikat ang buwan. Tanaw din ang dagat na nagbubuklod sa ilog at ang mapanglaw ngunit napakabangis na kagubatan. Dito madalas mag-ensayo ang mag-ama sa parting iyon ng plantasyon. Hindi naman gaanong malayo ang kapatagan. Malayo pa lang ay tanaw na ni Antonio ang kanyang ama. Nakaupo ito at nililinang ang kanyang metal na kakayahan para lalong mapalakas ang utak at ora nito. Ilang sandali pa ay narating na nito ang kinaroroonan ng ama. Tahimik niya itong tinabihan at ginaya ang ginagawa ng ama nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Makalipas ang ilang oras, binasag ni Lorenzo ang namamagitan na katahimikan sa pagitan nilang mag-ama. Umuhusay ka na, Antonio, anak. Sa loob ng 1 o 2 linggo ay handa ka na para makuha ang mutya. Sana nga po, itay. Pero kinakabahan pa po ako na baka hindi ko ito magawa na ayon sa aking nais. Hindi yan ang nakikita ko, anak. Malakas ka at mahusay. Daig mo pa kami ng iyong lolo. Namana mo iyon sa iyong ina. Kaya naniniwala ako sa'yo. Kayang-kaya mo iyan, anak. Talaga po? Pangako, itay. Gagawin kong lahat ng aking makakaya para magawa ko po iyon. Wala talagang makakatalo sa determinasyon mo, anak. Halika na at ituloy na natin ang pagsasanay. Iniabot ni Lorenzo sa anak ang pulang panuelo. Piniringan naman ni Antonio ang kanyang mga mata sa kamaghanda sa pag-atake ng ama. Muling binalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Maya-maya pa ay nagsimula na si Lorenzo na umatake sa iba't ibang direksyon. Nagagawa naman itong ilagan at gumante ng atake sa ginagawang pagsugod ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon ay di sinasadyang natanggal ang piring ni Antonio. Namumuti ang mga mata nito at mas lalo pa nitong bumilis na parang isang kidlat. Nang matamaan lahat ni Antonio ang mga sibat na ibinato sa kanya ng ama gamit ang istilong kali o arnis na siya nang nakasanayan mula pa noong nagsisimula pa lamang itong mag-ensayo sa murang edad. Matapos ang makapigil hiningang pagsasanay, nagpa siyang magpahinga muna ang mag-ama habang hinihigop ang isang tia at suma na pinadala ni Leonora. Tumingala sa ulap si Antonio habang marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsindi naman ng tabako ang kanyang ama at nakatanaw sa malayo. Isininop na ni Antonio ang dala nilang mga gamit at naghanda ng umuwi. Kanina ko pa napapansin na tila tahimik ka, anak. May bumabagabag ba sa iyo? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, itay. Kanina ako sa bayan ay may mga taong kakaiba akong nakasalamuha. Paanong kakaiba, anak? Hindi kaya nakarating na sila malapit dito? Ibig ninyong sabihin, itay, ay alam na ninyo. Pero bakit hindi nyo man lang binanggit sa akin?
Matagal ko na silang minamanmanan, anak. Hindi ko akalain na malapit na sila sa atin. Ibig ninyong sabihin, Itay, sila po yun, ang pumaslang kay inay. Oo anak, sila nga. Kaya maganda ka sa kabilugan ng buwan. Kukunin natin ang mutyang nakalaan para sa'yo. Sige po, Itay, makakaasa ka po. Lumipas ang ilang buwan na tahimik ang paligid at walang kakaibang nangyari. Wala ring anumang kakaibang masamang balita ang kumalat sa paligid at mga karatig sityo. Nanatiling tahimik ang mga kiwig at halatang naghihintay lamang ng tamang panahon. Isang pangkaraniwang araw para sa mag-ama. Naglako si Lorenzo at Antonio sa mga karatig sityo at naiwan naman sa plantasyon sila Lolo Delfin at Leonora. Tulad ng mga nakaraang araw, wala pa din kakaibang nangyari hanggang sa sumapit ang paggamit ni Antonio sa kanyang magsisilbing talisman. Walang iba, ang mutya ng kalamansi. Kabilugan ng buwan, isang linggo, bago ang mahal na araw at kabilugan ng higanting pulang buwan, hindi nakatulog si Antonio. Sa pangambang baka hindi niya magawa ang pinangako sa pamilya. Pero sa tuwing babalik sa kanyang balintataw, ang masaklap na sinapit ng ina, ay nawawala ang pangambang yon. Dito naghanda na ang buong pamilya para pumunta sa kapatagan. Ganoon din si Antonio para maisakatuparan na ang kanyang matagal na pinaghahandaan. Mahinhin na umihip ang hangin. Iniabot muli sa kanya ni Lorenzo ang pulang panwelo, ang kanyang espada at ang tungkod ng ina nito. Apo, huwag kang mangamba. Alam kong kaya mo ito. Para sa alaala ng iyong ina at para sa iyong mag-ina. Tama ang tatay, anak. Kaya mo ito. At saka sasamahan kita, anak. Panahon na rin para lipulin natin ng tuluyan ang lahi ng mga kiwig na iyon. Opo, Itay, makakaasa po kayo ni Lolo na magagawa ko po ito sa abot ng aking makakaya. Tandaan mo lang, Apo, ang turo namin ng Itay mo at ang alaala ng iyong ina. Opo, Lolo Delpin. Pero paano po kung mabigo ako? Huwag kang mag-alala, anak. Kayang-kaya mo ito. Sige, humayo na kayo at gabayan nawa kayo ng Panginoon pati ng iyong ina. Dumiretso na si Antonio para tahakin ang direksyon na kinahihimplayan ng mutya. Kasama dito ang kanyang ama. Napahinto naman si Antonio. Tumayo kasi ang halos lahat ng buhok sa kanyang katawan. Umiinit din ang kanyang tenga at pinagpapawisan ito ng mainit at butil-butil. Maya-maya pa ay may kakaibang ungol ang narinig nila. May mga iilang mata rin ang nakamasid sa kanila na siya namang ikinakilabot ng mag-ama. Nang marating ang kinaroroonan ng sagradong puno ng kalamansi, mas lalong dumami ang matang nagmamasid sa kanila. Kasabay ng umaalingasaw na amoy ng bulok na tao, naging maligalig din ang buong kagubatan. Mabilis namang isinakatuparan ni Antonio ang pakay, pero nang malapit niya nang makuha ang mutya, ay nagulat siya nang biglang sumigaw ang kanyang ama. Malapit na siya sa kanyang pakay. Abot kamay niya na ito. Kaya pansamantalang hindi na muna niya pinansin ang ama hanggang sa lumitaw ang ilang kiwig. Kasama na ang pinuno ng mga ito. Antonio, anak, maganda ka. Malapit na sila. Pamilyar ang amoy na ito. Malapit na. Malapit na po, Itay. Ito po, nakuha ko na po ang mutya. Ang dasal, anak, usalin mo na. Mag-iingat ka. Opo, Itay. Mainit po ang aking pakaramdam. Labis din po ang pangingilabot ng aking katawan. Hindi po kaya kung hindi po ako nagkakamali, Itay. Tama ka, anak. Kiwig nga ang mga iyan. Hindi lang sila dalawa.
Marami-rami sila. Hindi kaya ang bagay na pakay nila ay ang mutya ng kalamansi na dapat ay sa iyo? Isa-isang tumayo ang bawat hibla ng buhok sa kanyang katawan, lalo na sa bandang batok nito, at labis din na uminit ang kanyang mga tenga. Tumingin si Antonio sa kinaroroonan ng ama na sa mga oras na yon ay hawak-hawak na ang kanyang espada at nakahanda na sa maaring mangyari. Butil-butil ang pawis na pumapatak sa katawan niya at parang apoy sa init ang kanyang buong katawan. Itinuloy niya ang ginawa at dinadasalan niya ang mutya para magpakita ito sa kanya. Habang ginagawa niya ang dasal na yon, matiim pa din siyang nagmamasid sa paligid. Sa mga oras na yon ay kapansin-pansin ang mga pares ng mapupula at nanlilisik na mga mata na nakamasid sa kanya at sa kanyang ama. Sinusundan ito ang bawat galaw niya. Tulad sa kanya, gumagalaw din ang mga ito ng mabilis at nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Kasabay iyon ng nakakasulasok na amoy. Ikaw hayop ka! Bakit bumalik kayo sa bayan namin? Ano ang inyong pakay? Hindi ako nagkakamali. Ikaw nga ang nakaharap namin ng aking asawa. Ang kinitilan ninyo ng buhay, mga lapastangan. Ako nga, kaibigan. Nasasabik na rin akong makita ka. Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan. Hinding-hindi kita makakalimutan sa kasamang idinulot mo sa akin at sa aking anak. Huwag ka na magmalinis. Nilagasan mo din ako. Pinaslang mo ang kaisa-isa kong tagapagmana. Dapat nga ay mas magalit ako sa'yo. Linti ka. Uubusin namin ang lahi mo. Huwag kang padalos-dalos, bata. Lumaki kang matapang katulad ng iyong ina. Pero mahina ka. Bakit hindi tayo magkasubukan? Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Kayang-kaya kitang patumbahin ngayon din mismo. Dahil sa iyo, hindi ko nakasama ang aking ina. Huwag mo kong sisiin, bata. Kung isinuko ng iyong ina ang sityo na iyon at kusang ipinagkaloob ang pangil ng gintong buhaya, hindi sana ito mangyayari at wala sana tayo sa posisyong ito. Ibang ka. Kailanman ay hindi babaliin ng aking ina ang kanyang prinsipyo at pinaniniwalaan. Determinado. Gusto ko yan. Lumalaba. Hindi pa natatapos ng nilalang na yon ang kanyang sasabihin ng ubod lakas siyang inatake ni Antonio. Hindi nagtagal ay malapit niya nang makamit ang kapangyarihan ng mutya ng kalamansi. Lumiliwanag ang bunga nito. Hudyat na malapit na si Antonio rito, kaya naman nagpatuloy ito sa pag-akyat. Nakapagitan ang puno ng kalamansi sa dalawang puno ng balete. Nakapulupot ang mga ugat ng kalamansi sa katawan ng dalawang puno at ang bunga nito ay sinlaki ng dalanghita. Habang papalapit si Antonio sa puso ng punong yon, unti-unti namang nagliwanag ang bunga na inalalagyan ng mutya. Hindi nagtagal, nagliwanag ang buong paligid. Ibig sabihin lamang nun ay nakamit na ng tuluyan ni Antonio ang mutya na magsisilbing talisman niya para labanan ang mga kiwig na ito. Piniringan ni Antonio ang sarili at muling inatake ang kiwig mula sa iba't ibang direksyon. Matagumpay niya itong napaslang, ngunit ang palahaw nito ay naging hudyat para sumugod ang iba. Agad namang naghanda ang mag-ama sa maaaring maganap. Umusal muli ng dasal si Lorenzo at gayon din si Antonio para palakasin pa ang kapangyarihan nilang dalawa. Namumuti at umaapoy ang mga mata ni Antonio. Kita ito kahit nakapiring. Mas lalo din itong bumilis at lumakas. Isang sigaw naman ang bumasag ng katahimikan sa pagitan nila. Boses iyon ni Leonora. Inaatake ito ng kiwig pero kahit delikado ang lagay,
Nagagawa pa din ito ang labanan ang ilang kiwig nang bigla itong hablutin ng pinunong aswang. Nagsisimula na ding sumugod ang ilang pangkiwig at halos mapalibutan na sila ng mga ito. Nagmadali naman si Antonio at Lorenzo na makarating sa ibaba ng kapatagan kung saan nila iniwan si Lolo Delfin at Leonora. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga kiwig na sumasalubong sa kanila, pumito si Antonio para kuhain ang atensyon ng ama na ubod lakas na nakikipaglaban sa isa sa mga kiwig. Itay, nanganganib po si Lolo at Leonora. Sikapin nating makarating doon kaagad. Lolo Delpin, Leonora, mahal. Shhh! Nasa maimbing natulog ang mag-ina mo at si Tanda. Kailangan lamang ay mapaslang kita para makuha ko ang mutya at patayin ng babaeng ito para makuha ko ang sanggol na dinadala niya. Ayop ka. Sa tingin mo ba ay makukuha mo pa ang mutyang ito? Pati ang aking anak. Malaking kabaliwan ang iniisip mo. Alam mong madali lamang kitang mapapaslang, halimaw. Hambog kang mortal ka. Nagpapatawa ka ba? Tama na ang salita. Pakawalan mo ang pamilya ko. Sa mga huling salitang binitawan ni Antonio, saka patuloy na umatake kay Matias at Donovan. Nagpatuloy ang labanan. Inatake ng mga aswang sina Lorenzo at Antonio. Nagawa namang tumakas ni Lolo Delfin sa kamay ng kiwig na nagbabantay sa kanya. Pero bigo itong maitakas si Leonora dahil inilayo ito ng kiwig na si Matias. Sinundan ni Antonio ang aswang na si Donovan at nagmatyag sa paligid. Nakita niya ang kabiyak na nakahiga sa isang malaking bato at napapalibutan ng mga itim na kandila. Ubos lakas na umaatake sa iba't ibang direksyon ang mga kiwig at nagagapi naman sila ni Lolo Delfin at ni Lorenzo. Napalayo sa kinaroroonan ni Antonio at Lolo Delfin itong si Lorenzo. Hindi naman maalis ni Antonio ang mata sa ama at tila inoobserbahan nito ang pag-uusap ng ama at nung kiwig na nagngangalang Matias. Nag-anyo ito kanina na ang kanyang ina at biglang sumabog sa galit ang kanyang ama. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para pumili, Antonio. Buhay ng iyong mag-ina o kapalit ng mutyang nasa iyo, pati ng buong angkan ng antingero, kasama ang mahiwagang libreta ng mga manggagamot na babaylan. Nahihibang ka na. Sa tingin mo ay isusuko ko sa iyo ang alaala ng aking ina. Nagkakamali ka. Muli ay wala ka sa posisyon para humiling sa akin. Hinamumuhuian ko ang buong angkan mo, kiwig. Hindi kita masisisi kung ang pipiliin mong kapalaran ay katulad ng sa iyong ina. Itay, sa likod mo! Sigaw naman dito ni Antonio dahil nawala sa paningin niya ang ama dahil sa pakikipaglaban sa kiwig na si Donovan. Pangalawang makapangyarihan sa angkan ng kiwig. Agad namang nakaiwas itong si Lorenzo pero hindi ito naiwasan ang atake ng isa pang kiwig. Narinig ni Antonio ang sigaw ng ama. Kasabay noon ang pagbagsak ni Lorenzo dahil nakalmot ito ng isa sa mga kiwig na kalaban nito at tuluyang napuruhan. Ito rin ang dahilan para masukol ng mga ito ang ama. Isang sigaw pa ang umalingaw-ngaw. Boses iyon ni Lolo Delfin. Hawak siya ng kiwig sa leeg. Lolo! Itay! Mukhang wala ka na mapagpipilian pa, Antonio. Mahina ka pa kumpara sa akin at kulang pa ang iyong kaalaman. Akala mo lang yon, halimaw ka! Pero nang akma ng aatakihin ni Antonio, si Donovan ay biglang nagsipulasan ang mga ito.
Dinig na dinig ang malalakas na tilaok ng manok. Hudyat na malapit nang sumikat ang araw na siyang kahinaan ng ilan sa mga kiwig na kalaban nila Antonio. May iilan namang naiwan sapat para hindi tumigil si Antonio na makipaglaban. Hinanghinana ang buong katawan ni Antonio pero maya-maya ay dumating pa ang iba pang manggagamot at antingero. Nakapagbigay ng babala si Leonora bago ito tuluyang mabihag ni Donovan. Nagpatuloy pa ang laban at halos malipol na ang lahat ng kiwig. Nailigtas naman ni Antonio ang kanyang ama pero nagawa ng mga kiwig na sugatan ito. Nakaligtas din si Lolo Delfin, pati na rin itong si Leonora. Pero nakatakas ang mga kiwig at isa-isang naglaho na parang bula. Pati na rin ang masangsang na amoy na yon ay biglang nawala. Huling nawala naman sa sulok ng mata ni Antonio ang imahe ni Donovan. Nag-iwan ito ng malademonyong tawa at isang babala. Gumulong ang isang bato na may telang nakabalot na masangsang ang amoy nito at may mga bahid ng dugo. Pinulot iyon ni Lolo Delfin at dito binuklat. Nanlaki naman ang mata ng matanda nang makitang puno ito ng uod at insekto at piraso ng isang daliri. May nakasulat na mga kataga, "Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan." Sabi nito, Kamusta na ho kayo? Daplis lamang ito, anak. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, apo. Mainam siguro na umuwi na tayo nang makapagpahinga si Leonora at magamot natin ang iyong ama. pasan ang ama. Binaybay na nila Antonio ang daan pauwi. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa dampa at ginamot na si Leonora at si Lorenzo sa tulong ni Lolo Delfin. Tuluyan naman bumagsak ang katawan ni Antonio dahil sa labis na pagod. Dahil na rin sa hindi inaasahang engkwentro. Lumipas ang ilang araw at walang kakaibang nangyari. Tila umaayon sa panig nila Antonio ang tadhana pero hindi nawawala ang pakiramdam ni Lolo Delfin na may nagmamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Hindi naman ito umaatake o nagtatagal man lang. Agad din naman itong umaalis. Hindi naman lingid sa kalaman ni Antonio ang mga nagaganap. Napapalibutan kasi ng mga maliliit na botelya na may lamang langis ng nyog ang paligid nila. Patuloy din ang pagsasanay ni Antonio gamit ang mutya na halos muntik nang maagaw sa kanya ng mga nilalang na yon. Kaya kinakailangan niyang mas maghanda pa. Lolo Delpina, nangangamba po ako para kay Antonio. Halos hindi na po ito nagpapahinga. Dayon din po ang itay. Ilang araw lang po ang lumipas at nasa labas na ang mga ito. Huwag kang mabahala, Leonora, apo. Ang katangian ni Antonio na iyan ay namana niya sa kanyang inang si Esperanza. Pero kay Lorenzo ako nag-aalala dahil sa nalinlang siya ng isa sa mga tusong kiwig na iyon. Marahil ay bumalik sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng aking pinakamamahal na anak. Umalis na si Antonio pero agad din itong bumalik kapag kampante itong tahimik ang paligid. Pero ilang araw pa ang lumipas. Nakakapagtakang mas lalong tumahimik ang paligid. Pero kasabay nun ang tuluyang paggaling ni Lorenzo. Dito napagpasyahan na ni Antonio na maglako ng natitirang kalamansi sa iba pang karatig sityo at mga liblib na nayon para hanapin ang pinamumugarang lugar ng mga kiwig. Hindi naman nabigo si Antonio sa plano. Sa dakong hilagang kanluran ng Sierra Madre, sa sityong iyon, nagkukuta ang mga kiwig. Nasa 1,000 mahigit ang populasyon nito at sa palagay ni Antonio ay patuloy pang dumarami.
Pagsapit ng dilim ay narating na din ni Antonio ang kanilang dampa at agad na sinabi sa pamilya ang kanyang nakita. Agad namang nagpadala ng mensahe si Lolo Delfin sa iba pang angkan ng manggagamot at antingero na makakatulong sa kanila para tuluyan ng mawakasan ang paghahasik ng lagim ng mga ito. Para na rin protektahan ang mga mutya na iniingatan ng bawat angkan. Sumapit ang gabi. Nagtipo na din ang ilan pang angkan ng mga antingero at manggagamot na pinamumunuan ni Lorenzo at Lolo Delfin. Mula naman sa karatig na bayan, ang angkan ni Leonora. Dumating din ang angkan ng matatandang babaylan na siyang makapangyarihan sa lahat. Sa dampang yon, sa gitna ng plantasyon ay unti-unting kumakapal ang kulupong ng mga mandirigma laban sa dilim para protektahan ang kani-kaniyang pamilya na pinangangalagaan ng bawat isa. Pero bago pa matupad ang plano ng grupo ni Antonio laban sa mga kiwig, ay nangyari na ang hindi inaasahan. Aray! Ang tiyan ko, Antonio! Leonora, anong nangyayari sa iyo, mahal? Bakit butil-butil ang iyong pawis? Antonio, apo! Mukhang manganganak na si Leonora. Magpainit ka ng tubig at sunduin ang punong babaylan sa may kamalig. Opo, Lolo Delpin. Pero bakit parang napaaga po ang panganganak ni Leonora? Basta dalian mo na, Antonio. Nawalan na ng malay si Leonora. Nagmadaling pumasok si Antonio sa loob ng dampa kasama ang punong babaylan at isa pang babae. Agad namang dinaluhan ng babaylan ang walang malay na si Leonora kasama ni Lolo Delfin. Si Antonio naman ay dumiretso sa paminggalan para kumuha ng palanggana, tuwalya at ang mainit na tubig na pinahanda ng kanyang lolo. Inilapag niya ang mga yon sa papag, pero nagimbal si Antonio dahil sa pamilyar na amoy na biglang sumingaw. Malayo pa naman ito, pero abot sa loob ng dampa ang masangsang na amoy na yon. Tumayo naman ang bawat hibla ng buhok sa batok niya. Kaya naman mahigpit na hinawakan ni Antonio ang kanyang tangang tabak at ang tungkod ng kanyang ina. Nakahanda na ito sa maaaring mangyari. Nagsimula na rin kumilos ang ilan sa mga manggagamot na kasama nila. Gayon din ang ilang antingero na kasalukuyang naghahanda para sana sa paglalakbay patungo sa pugad ng mga kiwig. Pero parang hindi na ito matutuloy dahil sila ang nakahandang sumugod. Nabigla naman si Antonio sa nakita. Hindi iisa o dalawa o di kaya ay 5 o 10 ang papalapit sa mga aswang sa kanilang dampa. Kundi sangkaterba ito. Mga aninong gumagapang sa bubungan, mga matang nanlilisik at naglalagablab. Tipong mga halakhak na umaalingaw-ngaw na parang may sa demonyo at ang masangsang na amoy na bulok ng tao. Ngunit katakatakang mas malakas ang mga ito ngayon kaysa noong unang inkwentro, pero hindi nagpatinag si Antonio. Biglang sumugod ang 3 sa mga nilalang. Mahaba ang mga kuko nito, baluktot ang katawan at ang kanilang mga muka ay halos wala ng anyong tao o kahit hindi na gumagaya ng anyo ng tao. Mga lapastangan, pati ba naman ang aking apo ay bibiktimahin ninyo? Antonio, anak, maghihiganti ang mga iyan. Maganda ka, mapapalaban tayo. Opo, itay, hindi po ako magpapatinag sa mga yan. Pasensya ka na, Antonio. Kung pati ang paslit na iyan ay kailangan ko. Anong pinagsasasabi mo, halimaw? Hindi mo na ako malilinlang. Hindi ako pangkaraniwan. Mas malakas na ako di tulad nung una nating pagharap. Hindi pa pala alam ni Antonio na ipinagkanulo ng kanyang ina ang buhay nito kapalit ng isang mutya, Lorenzo. Bakit naman itinago mo ito sa iyong anak? Kakuntsaba mo pa si Tandang Delpin.
Huwag kang makinig sa kanya, Antonio anak. Nilinlang niya ang iyong ina. Pinaniwala niyang nasa panganib ang buhay mo para mapaslang niya at makuha ang katawan nito. Ginawa niyang isang halimaw ang iyong ina. Isang kiwig na sabik sa lamang katulad nila. Pero hanggang sa huling hininga ng iyong ina ay pinortektahan ka niya. Hindi na kumibo si Antonio. Bagkus ay sumugod ito. Nakipagtagisan ng lakas at dunong sa nilalang nakaharap niya habang sinasalubong ang bawat atake ng mga halimaw na iyon. Ilang sandali pa ay umingay ang paligid. Sumugod na din para tumulong ang angkan ng mga manggagamot at antingero. Sinugod ni Antonio ang isa pang aswang. Napaslang niya ito kaya't sumugod ang iba pa hanggang sa naging kulay pula ang lupa. Tinangka niya rin na sugudin ang aswang na si Matias at Donovan ngunit sadyang napakabilis ng mga ito hanggang sa malipol na ang lahat ng kiwig habang nalagas naman ang pangkat ng mga manggagamot at antingerong sumumpa para panatilihin ang katahimikan sa lugar na yon. Natigil lamang ang paligid ng maulinigan ng lahat ang isang palahaw. Palahaw ng bagong pag-asa at puno ng buhay. Ipinanganak na ang anak ni Antonio na magiging tagapagmana nito ng parehong kapalaran. Akmang susugod ang kiwig sa dampa para maisakatuparan nito ang binabalak pero hinarang siya ni Antonio. Saan ka pupunta, demonyo ka? Tapusin na natin ang kahibangan na dumadaloy sa buong sistema mo. Alam naman nating hindi kayo magtatagumpay sa anumang binabalak ninyo. Kukunin ko lamang ang para sa akin. Huwag mo kong hadlangan. Dapat nga ay magpasalamat ka dahil binuhay pa kita. Babawiin ko ang dapat sa akin kasama ang sanggol na iyan. Wala kang utang na loob, bata. Utang na loob? Nahihibang ka. Wala akong utang na loob sa'yo at lalong-lalo nang wala kang pagmamay-ari rito. Tapusin na natin ito, anak. Ikaw na halimaw. Itataya kong lahat pati na ang aking buhay. Mawakasan ka lamang pati na ang angkan mo. Wala kang silbi sa mundong ito. Sa huling pagkakataon ay sumugod muli ang mag-ama at nagawa ni Antonio na sugatan ang kiwig na iyon gamit ang kapangyarihang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nasa ganap ng anyo nito ang dalawang kiwig. Puro sugat ang katawan ni Lorenzo at halos hindi na makagalaw. Samantalang si Antonio ay nanatiling nakatayo. Nagbago naman ang kulay ng mata ni Antonio. Buong lakas niyang inatake ang dalawang kiwig. Tila kidlat sa bilis ang kilos nito. Hindi halos maaninag ng normal na tao. Mas lalong lumiwanag ang buwan at binabalutan ng mapupulang aura ang paligid. Nagbago din ang anyo ng aswang na si Donovan nang mapatumba ni Antonio ang isang kiwig na palaging kasama nito. Anak! Walang iya ka, mortal. Masyado ka nang namumuro. Tatapusin na kita. Sumugod ang ilan pang kiwig at muling nakipagtagisan ng lakas si Antonio. Nagawa naman niyang pabagsakin ang ilan sa mga aswang. Inatake ni Antonio si Donovan habang kaharap niya ang ilan pang kiwig pero nasugatan sa kanang balikat si Antonio. Muntik na siyang mapuruhan at naging dahilan para bahagyang bumagal ang galaw nito. Pero panandalian lamang yon. Nakabawi ng lakas si Antonio at sinalubong ang atake ng dalawa pa sa mga kiwig na sumugod. Hindi naman napansin ni Antonio ang pag-atake sa kanya ni Donovan, dahilan para iharang ni Lorenzo ang katawan. Bumaon ang mahaba at matutulis na kuko nito sa dibdib niya na siya namang ikinagimbal ni Antonio. Itay! Hindi! Magbabayad kang demonyo ka! Sinamantala ni Antonio ang pagkakataon at itinarak niya sa dibdib nito ang hinugot na punyal mula sa mutya ng pangil ng buhaya.
Tuluyan ang nagapi ang angkan ng mga kiwig na gumagambala sa sityo na yon. Dahan-dahang lumiwanag ang kalangitan, kasabay ng pagputok ng bukang liwayway. Hatid nito ang bagong pag-asa. Naiwan naman si Antonio, tangan ang katawan ng ama na wala ng buhay. Nananaghoy at impit ang pag-iyak dahil sa sakripisyong ginawa ng ama para mailigtas ang kanyang buhay at tuluyang malipol ang mga kiwig. Ang kwento na ito ni Antonio ay nagturo na ang sakripisyo ng magulang ay di kailanman masusuklian ng anumang kapangyarihan, buhay man ang kapalit nito. Sa kabila ng pagmamahal na ito ay nakaligtas si Antonio at ang pamilya nito. Ang paggawa ng padalos-dalos na pasya ay palaging may kaakibat na masamang bunga na maaaring makaapekto sa sarili at sa kapwa-tao.